bituin ang nagningning, hindi lamang sa larangan ng showbiz, kundi maging sa mundo ng politika. Ang nag-iisang star for all seasons, si Vilma Santos Recto. Nag-uumapaw ang galing ni Vilma sa kanyang propesyon. Sa bawat pagsigaw ng direktor ng lights, camera, action, lahat namamangha, natutulala. Nagsimulang magningning sa kasikatan si Ate V sa edad na 9 na taong gulang. Samahan niyo kung kilalanin si Ate V bago siya naging star for all seasons. Bago pa man nagpabibo sa pinilakang tabing si Trudy Sliit, bago lumipad sa kasikatan si Darna. Hindi po ito katapusan. This is only the beginning. At bago nagkagobernadora ang probinsya ng mga Barako. May isa munang Maria Rosa Vilma Tuason Santos na isinilang sa Tarlac noong November 3, 1953. Si Vilma o Ate V ang pangalawa sa 5 anak na mag-asawang Amado at Milagros. Dito sa Bambang Tondo, Maynila, lumaki si Ate V. Hindi kami nahirapang hanapin ang dating apartment na tinirahan ng pamilya ni Ate V. Alam na alam pa rin ito ng mga residente rito hanggang ngayon. Saan po dito yung bahay ni Governor Vico dati? Ito. Ito natin yan dito. Ayan yung sabi siya parang lumapit. Mga ilang taon nung tumira si Governor Vico Ayan, dito? hanggang din. Ay, kung ba yun? Hanggang matapos nandyan eh. Bago ang mga liko sa buhay ni Governor Vilma Santos, ang liko patungo sa mundo ng showbiz at ang liko naman patungo sa mundo ng politika, dito muna sa St. Mary's Academy ng Malagi ang star for all seasons bilang isang estudyante. Dito sa St. Mary's Academy, nagtapos si Ate V ng elementary at high school. Naharap namin ang dating kapitbahay at kaklase ni Ate V, si Aida Satu. Mula grade 4 hanggang 14 high school, magkaklase sila ni Aida. Average lang siya. Pero yung barkada namin, masaya kami kasi marami kaming magkakabarkada eh. Ibinuking sa amin ni Aida na dito sa dating lang classroom, ipinamalas daw ni Ate V ang kanyang kapilyuhan sa klase. Kapag hindi ako nakapag-aral, titingin ako sa kanya, alam niya na kung ano yun. Kaya sabihin niya sa akin, pag tinanong ako nung teacher namin sa English, inaano niya, isesenyas niya kung anong sagot. Ayun, nakukuha. Tapos sabi nga niyan, kung sino nagtuturo, bigla naman magyuyuko ang lahat ng barkada namin. Isa si Ate V sa tinuturing na pinakamatagumpay na produkto ng St. Mary's. Kaya naman ang paaralan, gumawa ng isang section sa archives tungkol sa Star for All Seasons. Nagmamalaki namin si Miss Vilma Santos dahil siyang pinaka-successful naming alumni, naging mayor, naging governor. 9 years old, nag-aartista na ako, kaya kahit paano medyo apektado yung grades ko. But again, I was able to graduate. I didn't need that. Hindi man daw masasabing si Vilma ang pinakamatalino sa klase. Pero kapag may school program, asahan na raw na ang bida ay si Ate V. Bibo daw siya sa pag-aaral. Lahat ng activities, sinasalihan niya. Nandito kami ngayon sa Sampaguita Studios kung saan sinasabi nagsimula nga ang karera ni Governor Vilma Santos bilang isang artista. 5 dekada na nakakalipas mula noon, 9 na taong gulang sa noon at nag-audition nga dito sa tulong ng kanyang tsuhin na isang cameraman dito. Pagdating ko doon sa studio, may pila na may nag-audition. Trudy Sliit pala yun. So, sumama ako sa pila. Pagsama ko doon sa pila, sabi ng mama ko, hindi ka dyan, meron ka na. Pero sumama pa rin ako sa pila. Di tinawag ako. Sabi ko,
tinatawag ako. So, nag-audition pa rin ako. Kahit na sabi ni Mama, hindi ka dyan. Nakuha ako nung umakting-acting ako doon. Pinag-adlib ako, nagdadrama ako. Sabi ni Doc Perez, yung Doc Perez sa Pagita Pictures, ikaw, gusto ko, I think meron na akong True This Liit. Sa pelikulang True This Liit noong 1963, isinilang ang bituing magniningning sa ating showbiz industry sa lahat ng panahon. Enjoy ako na laro sa akin yung shooting, kaya hindi parang sasabihin mong trabaho yon, hindi trabaho yon, laro yon. Ni hindi nga raw importante ang sweldo sa kanya noon. Basang alam niya, masaya raw siya kapag nasa harap ng kamera. Ang sweldo ko noon sa True This Liit, 700 pesos. The whole movie na yon. Buong pelikula. Oo. Pero buong movie na yon, malaki na yon. I think that time 62? I think that was 1962. Unang sabak pa lang ni Ate V sa pelikula, ginawa na agad siya ng kanyang kauna-unahang award. Ang 1963 Best Child Performer mula sa Filipino Academy of Movie Arts and Sciences o FAMAS. Charming siya eh. Kaawa-awa siya bilang True This Liit eh. Kung napanood niyo siya, habang siya ay inaapi ni Bella Flores noong mga kapanahon ng yun, sa True This Liit, kitang-kita mo na yung magaling siya, kaawa-awa yung itsura niya. Nang magdalaga, lalo pang sumikat si Ate V. Isang bagay na madalang daw mangyari sa mga artistang nagsimula bilang mga child actors. Loretta, sinasoli ko na itong singsing at pulseras na ibinigay mo sa akin. Ang hinihiling ko lang, huwag mo nang kunin yung mga love letters. Pumatok sa takilya ang teenage love team nila ni Bobot Mortiz noong dekada 70. Bilmo, huwag na tayo magkagalit. At namayagpag ang V and Bot era. Love team of Nora was Edgar Mortiz until ipinaris siya kay Tirso Cruz III na naging mas patok ang Guy and Pig. Now, saan pumunta si Edgar? Out came Vilma Santos na sagot kay Nora Aunor. Kung wala kang rival, wala kang kadikit, hindi ka tatagal dahil walang ipinaglalaban ang fans mo. Nasa kasikatan na siya ng pag-aartista nang magtayo ng sariling production outfit si Ate V. Noong 1975 ito, ang VS Films. Gusto ko nga, iyon ang plano ko di ba? Artista, tapos love team, director. So, inisip ko ngayong producer, magagawa ako ng pelikulang gusto kong gawin. Nalugi. I was able to make siguro 5 films. Pero dahil nasa puso ang pagiging artista, nakabangon si Ate V. Ginamit niya ang talento sa pag-arte at pagsayaw para mapasok pati ang telebisyon. Muli niyang napatingkad ang kanyang lumalamlam noon na showbiz career. Sa mga movies na nagawa namin, siguro mga 28 na yata yung mga pelikulang nagawa namin, 27. Hindi siya nag-iba, lalo siyang gumaling. Unti-unti na rin siyang nabigyan ng mga dramatic roles sa pelikula. Siya ang pangatlong artista na gumanap bilang Jezebel noong 1973. Ano tawag sa'yo? Jezebel. At 4 na beses ang binigyang buhay ang pinakasikat na Pinoy superhero noong 1970s, si Darna. Kaya palagay ako, palapit na tayo ng palapit sa ating hinahanap. She did not retire. She reinvented herself. Whereas other actresses would simply sit back and accept the fact na wala namang career na panghabang buhay eh. May certain point na bababa ka eh. Si Vilma ang bumitiw bago siya binitiwan. Pero ang isa sa mga karakter nagpakilala sa kanya bilang isang seryosong dramatic actress nang gawin niya ang Burlesque Queen noong 1977. Yung 7-minute dance, kung tawagin, ano yun, ilang beses napakap kasi hindi ko kaya talaga magsayaw sa harapan ng audience ng burlesque dance. Naka-burlesque costume. And then the first encounter noon, ang talagang audience namin, totoong tao ng mga nanonood ng burlesque sa Cubao. Mula noon, sunod-sunod ang pagpaimbulog ng kanyang showbiz career. Maging ang pagiging recording artist ay pinasok rin ni Ate V. Yung boses ko kasi yung boses na ang magmamahal lang ay Vilmania.
Pero, wag niyo rin ako masyadong agad tumawad yung kuya. Huwag niyo ako masyadong happyhin dahil kahit ganito yung boses ko, bayad yan. Sa ngayon, halos 200 pelikula na ang kanyang nagawa. Bukod sa pagiging kalidad, tumatabo rin sa takilya ang kanyang mga pelikula kaya parati siyang tinatanghal na box office queen. Dahil sa angking galing sa pag-arte, humakot si Ate V ng humigit kumulang 100 parangal mula sa iba't ibang award-giving bodies sa Pilipinas at pati rin sa ibang bansa. Siguro pwede ko rin isipin kahit paano meron nabigay si Vilma Santos contribution sa movie industry. Because entertainment will always stay. Katarungan para kay Cadensyo. 65 na si Nanay Yoli. Dahil #1 fan daw siya ni Ate V, ibinuhusan niya ang panahon sa pagsubaybay sa kanyang idolo. Bakit na nga po kayo hindi nakapag-asawa? Siguro nga sa kasusunod ko kay Vilma. At saka baka talagang nakatakda na yung sa guhit ng aking palad. Wala raw siyang pagsisisi dahil kaligayahan niyang makita parati ang kanyang idolo. Sa dami ng kanyang mga kinolektang Vilma Santos memorabilia tulad ng posters, comics at mga larawan, mapupuno na raw ang kanyang bahay kapag inilatag niya ang mga ito. Saka hindi ako humahanga sa iba, siya lang. At hindi ako nanonood ng pelikula, ng ibang pelikula, basta pelikula lang niya. At nung ang bill may Biyernes, pagka Biyernes, may sakit ako, kumwari, para hindi na ako papasok. Ganun. Oo, ganun ko kamahal si Vilma. Hanggang saan niyo po siya gusto? Hanggang ngayon, hanggang sigurong ako'y nabubuhay, Vilma ko. Dahil ang totoo hirap na ako Hindi na ako tatagal dito. Isang institusyon na nga si Ate V sa Philippine showbiz. Anumang panahon, Ngayon, kung Anumang iniisip taon? mo hindi mo ko pinili bilang ina mo, sana maisip mo rin na hindi itong buhay na pinili ko para sa inyong mga anak ko. at anumang dekada. Wala akong magagawa. Eric, nakapagtiis na ako ng maraming hirap sa bahay na ito. Kaya ko pa.